Magandang gabi sa inyo mga padre, gayon din sa inyo mga Pilipino. Ipinapakilala nga pala si Don Crisostomo Ibarra, siya ay anak ng kaibigan kong si Don Rafael Ibarra. Kinaralan ko kayong makilalang lahat. Aba, narito pala si Padre Damaso, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Hindi ka nagkakamali, Ginoo. Ako nga si Padre Damaso. Ngunit kailanman ay hindi ka naging kaibigan ng iyong ama. Pagmanin niyo kung ako may nagkamali. Ikaw ba talaga anak ni Don Rafael Ibarra? Ako nga po, Ginoo. Maligayang pagbabalik ko, Don Crisostomo. Kasama ko na aking ama at masasabi kong tunay siyang marangal na tao. Nararapat lamang na siya'y kilalanin. Sana ay mas maging mapalad kayo sa iyong ama. Maraming salamat sa iyong papuri sa aking ama. Dahil sa iyong sinambit, tila ako'y nabunutan ng tinig sa aking dibdib. Sandaling nawala ang aking pag-aalinlangan sa kanyang sinapit. Magandang hapon mga gulo. Ihahanda na po ang hapunan. Itong upuan ay nakalaan sa iyo, Padre Damaso. Higit kayong nakakatanda, mataas ang katungkulan at makapagmula. Hindi naman ako ganun katanda, sapagkat ang upuan ito ay para sa iyo. Dahil ikaw ang kura ng bayang ito. Sumusunod lamang ako sa mga utos, Padre. Hindi ko inuutos! Kapitan Tiago, halina sa luwan niyo kami. Dito ka naman po sa aking upuan. Ay, huwag ka nang tumingin. Ang salo-salong ito ay sinadya ko talaga bilang pasasalamat na rin sa Diyos sa iyo. Don Crisostomo, ilang taon kayong nawala dito sa Pilipinas? Marahil mga 7 taon po. Hindi ba nakalimutan ang Pilipinas? Matagal-tagal din ang 7 taon. Hindi maaari yun. Ako may malilimutan ng aking bayan. Pero ako, hindi ko malilimutan ang aking tupang sinilang. Anong ibig niyong sabihin? Mahigit 1 taon rin akong hindi nakakabalikas sa bansang Pilipinas. Ni hindi ko nga alam at kailan kung paano namatay ang aking ama. Nasaan ba kayo noon at hindi man lang nagpadala ng telegrama? At nung kami ikasal, nagpadala ako ng telegrama sa Espanya. Hindi niyo ba natanggap yun? Malamang ay nasa Alemanya ako ng mga oras na yun. Kung gayon, abay nakilala na rin kayo doon? Wala po ako masyadong kilala doon. Sapagkat doon ay hindi ako nagsasalita ng Kastila. Maliban na lang kung ako'y nasa harap ng isang bisulado. Kung gayon, paano kayo nakikipag-usap doon? Marunong ba kayo magsalita ng Ingles? Nanirahan ako sa Inglaterra ng 1 taon. At doon, English lamang ang mga ginagamit. Tilay, marami ka ng bansang napuntahan. Ngunit, alin sa mga bansang iyon ang laibis ng kaibigan? At ano ang pinakamalagang bagay na iyong nakita sa bansang iyon? Bago ako pumunta sa ibang lugar, Yun lang ba ang tutunan mo? Nag-aaksaya ka lang ng salapi sa iyong paglalakbay. Kahit bata, alam ang mga ginagawa mo. patawad ng lahat kung inaakala ni Padre Damaso na ako'y masinista rin. Gaya ng dating madalas nilang pagsala ng aking ama. Ginoo at binibini, hayaan niyo ako makapagpaaral na. Sandali lamang, huwag ka munang umalis. Ang alam oras na naman kasi ay darating na din si Maria Clara. Sinusunod na siya ni Isabel. At ang bagong kura ng iyong bayan ay darating din. Punta po ako dito bukas, sadyang may kailangan ang talaga akong gawin. Nakita na ninyo? Hindi matanggap na napagsalitaan ng isang kora. Akala mo kung sino makaasta? Ito ba ang bunga ng pag-aaral sa Europa? Kung ako ang masusunod, dapat ipagbabawal ang pag-aaral sa mga Indio. Sapagkat may masama itong epekto. Kay laki na pala ng pinagbago ng San Diego. Simula nang ako'y umalis. Binata, mag-iingat kayo. Naway magsilbing aral sa iyo ang sinapit ng iyong ama. Mukhang malapit sa puso niyo ang aking ama. Maaari niyo po bang ikwento sa akin kung anong totoong sinapit ng aking ama? Hindi niyo pa rin ba nalalaman? Ano po ba talaga nangyari? Alam ba ninyo? Batid ng lahat ang nangyari sa iyong ama. Namatay ang iyong ama sa loob ng bilangguan. Ang ama ko? Nakulong? Siya'y namatay sa bilangguan? Sandali lamang. Kilala niyo po ba ang ama ko? Oo, si Don Rafael Ibarra ang iyong ama. Akala ko'y malalaman. Huwag kayong mabahala. Sa bayang ito, hindi maaaring maging marangal na hindi nabibilanggo. Nakapagtatakang hindi niyo papalaalam. Maaari niyo po bang isilisay sa akin? At kung paano siya nakulong? Ikukwento ko sa iyo, sumama ka sa akin patungong kwartel at isasalaysay ko sa iyo ang buong pangyayari.
Marami nagmamahal sa iyong ama. Ngunit marami rin sa kanya ay naiinis at nagagalit. Karamihan dito ay mga Kastila na sadyang masasama ang ugali. Ang mabubuting tao ay hindi nagtatagal at nagkakaroon ng maraming kaaway katulad ng iyong ama. Ilang buwan pa lamang kayong umalis nang magkasama ng loob si Padre Damaso at ang iyong ama. Pinagbintangan ni Padre Damaso ang iyong ama na hindi nangungumpisal, gayong matagal na niya itong alam. Mula noon, palagi nang pinasasaringgan ni Padre Damaso ang iyong ama sa tuwing siya ay nagmimesa. Ngunit masasabi kong higit na mas marangal sa kanilang lahat si Don Rafael. Noong mga panahong yon ay merong isang mangungulekta ng buwis na dating arteryero. Tinanggal siya sa pagiging arteryero dahil sa kasamaan ng kanyang ugali at kamangmangan. Dahil nga sa hindi siya marunong magbasa at magsulat, palagi siyang niloloko ng mga Indio. Iniaabot nila ng pabaliktad ang kasulatan at kunwari babasahin ng kolektor. Aray! Tama na po! Isang araw, nagkaroon ng alitan ng iyong ama at ang kolektor. Ganito ang nangyari. Tama na yan! Namatay ang kolektor at nakulong ang iyong ama. Lumabas ang kanyang mga kaaway at Ginoo! siya pinagbintangang erehe at pilibustero. Ito ay higit pa sa pumatay ng 3 mangungulekta ng buwis. Bukod pa roon, pinagbintangan din siyang nagbabasa ng pahayagan galing sa Madrid. Nag-iipon din daw siya ng mga sulat at litrato galing sa Pilipinong padre na binitay dahil sa pagkakasangkot sa isang rebelyon. Siguro kung walang kaaway ang iyong ama ay hindi siya makukulong. Sinabi ng isang doktor na alta presyon ang sanhi na pagkamatay ng kolektor. Malinaw na walang kasalanan ng iyong ama. Ginawa ko ang lahat upang siya ay makalaya. Lumapit ako sa mga kinauukulan, subalit ako'y kanilang tinanggihan. Ayaw nilang madamay sa demanda. Dumating ang panahon ng katarungan, ngunit huli na ang lahat. Nagkaroon ng sakit si Don Rafael sa loob ng bilangguan at doon na siya binawian ng buhay. Malalaman mo ang ibang pangyayari kay Kapitan Tiago. Kailangan ko nang bumalik sa kwartel. Hanggang sa muli, Ginoo. Maraming salamat sa informasyon, Teniente. 새로운 세상 문이 열려 있죠. Oh, Maria, ingat. Bakit mag-isa ka lang? At bakit pinamalungkot ka? May problema ka ba? Wala naman po, may iniisip lang. Gusto mo bang magbakasyon muna? Para na rin makalanghap ka ng sariwang hangin. Saan mo ba gusto? Sa Malabon o sa San Diego? Pinsan, maaari ko bang makausap ang pamangkin ko? Nandiyan na kanino pang hinintay na iya. 그대 곁에 다가가 안기고 싶어요. 머물고 싶죠. Oh, andito ka na pala, Ibarra? Sige, maiwan ko muna kayo at mamumalik pa pala. Ako rin, may gagawin lang muna ako. Maiwan ko muna kayo. 영원토록 그대 품에 그대 곁에 다가가 안기고 싶어요. 머물고 싶죠. Mabuti naman nakaisip kang bumalang. Akala ko nakalimutan mo na ako. Hindi kita maninimutan, Maria. Ultimo sa aking panaginip, ikaw ang aking nakikita. Hindi ka kailanman nawala sa aking puso't isipan. Nalala ko pa pinaglitan ako ng aking kumpinsor. Sinabi niya sa akin, nakalimutan ka na. Ngunit, ikaw pa rin talaga ang sinisigaw ng aking puso't isipan. Totoo ba ang mga sinasabi mo? Kahit kailan ay hindi ako nagsinungaling sa iyo. Lalo na ang lahat ng mabinibitawan kong salita sa iyo ay nagmula sa puso ko. Kahit kailan napakabulero mo. Sandali. Naalala mo ba ito? Yan ba yung sulat mo nang ako yung malis? May iba pa po ba kayong isinulat sa akin aking Ginoo? Ano ba ang mga sinabi ko dyan? Marami.
Maraming kasinungalingan. 영원토록 그대 Sinabi mo dyan, kailangan mo mag-aaral sa ibang bansa dahil sa kagustuhan ng iyong ama at May kailangan pala akong gawin. Kailangan kong magtungo sa puntod ng aking ama upang madalaw siya. sandali muna. Ilagay mo ito sa bunto ng iyong ama. Humayo ka na, hindi kita pipigilan. Mag-ingat ka, Ibarra. Mahal na mahal kita. Maraming salamat sa pag-unawang, Maria. Pwede bang sa ibang lugar na lang tayong mabuhay? Bagong-bago pa itong hinihintay natin eh. Ano ko ba? Ganyan din sa iba. Pero, sariwang-sariwa pa itong hinuhukay natin. Yung mga buhok, yung mga dugo pa. Hindi ko na kaya. Nasusukan ako. Napakasalan mo naman. Paano nalaman kung inutusan ka na humukay ng isang bangkay na 2 araw pa lamang na ililibing? Nakakakilabot naman yung sinasabi. Hindi lang iyon. Natanggal sa pagkakapako ang kabao at lumantad ang kalahati ng katawan ng bangkay at napakabaho ng amoy nito. Naku po, bakit mo naman kasi hinukay yung bangkay? At sino naman kasi nag-ito sa iyo gawin yun? Makatanong naman ito, wagas. Parang ikaw lang yung Kastila na nagtanong sa akin ng palihim. At gaya nga ng sabi ko sa kanya, kaya ko nagawa iyon dahil utos ito ng kurang malaki. Ganun? Ipagkatapos nun, anong ginawa niyo sa bangkay? Sinibing ko ito sa libingan ng mga incheck gaya ng sabi ng kurang malaki. Ngunit hindi ko ito nagawa dahil nga sa kabigatan ng bangkay at dahil rin sa malakas ang ulan ng mga panahong iyon. Ay nako, huwag ka na nga lang magtanong, magukay na lamang tayo dito. Pasensya na po at hindi ko masyadong nadalaw ang libing ng iyong ama, sapagkat ako'y nagkasakit bukod sa maraming ginagawa. Sabi ni Kapitan Tiago, siya ang magpapagawa ng nitso. Tinamnan ko ng maraming bulaklak at nilagyan ng malaking cross ang kanyang puntod. Doon, banda roon. Nasaan na? Ang alam ko, naririto lamang iyon. Mabuti pa magtanong tayo doon sa Supultorero. Magandang araw po sa iyo. Magandang araw rin sa inyo. Magtatanong lang sana kami kung may napansin kayong libing at may palatandaan itong malaking cross. At doon banda. Isang krus po ba na malaki na may nakaukit na dibuho at natatalian ng yantok at natatamnan ito ng mga bulaklak? Oo, yun nga. Maaari mo ba kaming dalhin doon? Yun ba? Isinunog ko na ang krus nun eh. Sinunog? Dahil ito ang sabi ng korang malaki. Yung korang namamalo si Padre Garote. Kung gayoy, nasa ng puntod ang aking ama? Siguro naman ay naalala mo kung saan siya nakalibing. Ngunit wala na ang bangkay na sinasabi niyo dyan. Hinukay ko ito at inutos ng korang malaki na ilibing ito sa libingan ng mga incheck. Ngunit dahil sa malakas nga ang ulan ng mga panahong iyon ay... Ginawa mo naman. Hindi ko po nagawa iyon kaya wag na kayong magalit. Naisip ko na lamang na itapon ito sa ilog kaysa mapasama sa mga incheck. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Wala akong ginawa sa iyong ama. Anong wala? Magsabi ka ng totoo. Wala po talaga akong ginawa. Baka ang kurang pinalitan ko na si Padre Damaso ang tinutukoy niyong may nagawang masama sa inyong ama. Batakan mo pa ang lubid, Crispin. Ayaw ko na nito, kuya. Natatakot ako. Uwi na tayo sa bahay. Doon na hindi ako natatakot. At hindi ako sasaktan. Doon na hindi ako pagkikita ka magnanakaw. Hanggang kailan ba tayo ganito, kuya? Sana pagka-uwi natin ay magkakasakit na lamang ako para nag-ano ko rin mo. Ikaw rin, kuya. Sana magkasabay tayong magkasakit. Huwag. Mas mahihirapan tayo kung magkakasakit tayo. Mamamatay sa sama ng Lord Sene.
huwag ka na umiyak sa mundong pabago-bago. Pag-ibig ko ay totoo. Ako ang iyong bangka. Kung magalit Magkano ba ang sweldo mo ngayong buwan? 2 piso. Malaki ang nabawas dahil sa ilang beses na multa. Kuya, bayaran mo yung sinasabi na lang sa laki na ninakaw ko. Nasisiraan ka ba? Ang sabi ng sakristang mayor ay 2.11 ang ninakaw mo, katumbas iyon ng 22 piso. At hindi ko kayang bayaran yan sapagkat kulang ang sweldo ko. Kuya, sabi ng sakristan mayor ay papatay na daw ako sa palok pag hindi ko na ibalik ng kwarta. Kuya, kung nasa akin naman yan, ay di sanang matagal ko na ibinalik. Kaya nagwasala itong nakaw ko na yung mga sarapit. Ang nagkatakot naman ay baka malaman ito ni nanay. Basilio! Ikaw ay minumultahan ko ng kalahati dahil sa maling pagpapatunog ng kampana. At ikaw naman, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo nilalabas ang iyong ninakaw. May pahintulot na po kaming makauwi. Hinihintay na po kami ng aming ina. Hindi! Mamayang alas 10 ka pa makakaalis. Ginoo, alas 9 pa lamang po ay hindi na kami maaaring maglakad sa daan. Siguradong mahuhuli kami ng mga gwardyang sibil. At bukod pa doon, ay malayo pa ang aming bahay. Malayo pa ang aming lalakbayin. Aba, tinuutusan mo ba ako? Ito ang tatandaan niyo ha. Ako ang may mataas na posisyon dito. Naiintindihan mo ba? Basilio, maiwan ka dito. Mamaya ka pa aalis. At ikaw naman, Crispin, sumama ka sa akin. Kuya, tulungan mo ako. Parang awa niyo na po. Ilang linggo na namin hindi nakikita ang aming ina. Babalikan kita, Crispin. Pangako. Ngunit sa ngayon, kailangan ko muna makatakas. Ilabas mo ang perang ninakaw mo. Aray! Aray! Ama na ko! Ilabas mo! Ilabas mo! Sigurado akong magugustuhan ng mga anak ko ang hinanda ko sa kanila. Nasaan na kaya sila? Oh, ikaw pala yan, Pedro. At sino pa ba ang inaasahan mo? Ha? Sabi nga! Para sana sa mga anak natin ang hinanda ko. Diyos ko naman, oh. Hindi ako kakain. Yan ba ang gusto mong sabihin? Hindi naman sa ganon. Sige, kumain ka na. Huwag na. Nawala na ako ng gana. Kapag dumating ang mga anak mo, sisiguraduhin mo na ipagtatabi mo ako ng pera galing sa sweldo nila. Nay! Oh, anak! Anong nangyari sa'yo? Asan ang kapatid mo? Nasaan si Crispin? Okay lang pa ko, inay. At si Crispin po ay naiwan sa kumbento. Naiwan sa kumpento? Bakit siya naiwan? Kinuha ko siya ng sakristan mayor. Dahil pinagbintangan ko nila nagnakaw si Crispin. Ayaw pa rin nila akong pauwiin. Ngunit sa takot na ako'y maabutan ng alas 10 at mahuli ng gwadyang sibil, ay tumakas po ako. Mahabaging Diyos! Iligtas niyo ang aking anak, si Crispin. Pinagbintangan nilang magnanakaw. Kawawa naman ang aking bunso. Huwag na kayong mag-alala, inay. Di nila sinasaktan si Crispin. Kumain ka muna, anak. Ngunit, ito na lamang ang natira ng iyong ama. Umuwi ba dito si Itay at umalis agad? Nay, paano kung tayong tatlo na lang magsasama dito? Ako, ikaw at si Crispin. Mas tahimik ang buhay natin kung wala si tatay sa buhay natin. Huwag kang magsalita ng ganyan. Sige na, kumain ka na. Inaantok na pa ko, inay. Matutulog na lang muna ako at mamaya na lang ako kakain. Ganun ba? Sige, pumasok ka muna sa ating silid at susunod lang ako at lilid ko lang ito.
Mukhang ayun na yata ang ina ng mga magnanakaw. Tara, puntahan natin. Ikaw ba ang ina ng mga magnanakaw? Magtapat ka kung ayaw mong barilin ka namin. Sino na magnanakaw? Nasaan na ang mga salapi na ninakaw ng iyong mga anak kagabi? Salapi? Anong salapi? Huwag ka na ngang magsinungaling. Sabihin mo na lang kung saan mo dinala ang iyong mga anak. Ang malaki ay nakatakas kagabi. Ang maliit saan mo dinala? Mga Ginoo, si Crispin po ay matagal nang hindi umuwi dito. Pumunta ako kanina sa kumbento at ang sabi ay, Tama na! Mas mabuti pang ibigay mo na lang sa amin ang salapi na ninakaw ng iyong mga anak at pababayaan ka na namin. pero hindi magnanakaw ang mga anak ko. Kahit na wala silang makain, ay hindi nila magagawa iyon. Dahil kilala ko sila. Kung gayon, sumama ka na lang sa amin sa kartil. Bakit po? Ano po bang kasalanan ko? Huwag ka nang maraming sinasabi, sumama ka na sa amin! Kawal, nasaan ang ina ng mga magnanakaw? Nandoon po siya sa kwartil. Palabasin niyo siya, gayon din. Sisa, makakalabas ka na. Di ba siya yung ina ng mga magnanakaw? Oo, siya nga. Kawawa naman, tuluyan na nabaliw. May dugo! May dugo! Gamitin mo siya! Crispin! Basilio! Nasaan na kayo? Crispin! Basilio! Nasaan na kayo mga anak ko? Hinihintay ko na kayo! Crispin! Basilio! Basilio! Ikaw! Ikaw siguro kumuha sa mga anak ko, no? Nasaan ang mga anak ko? Hindi ko alam kung nasaan ang anak ko. Nasaan sabi mga anak ko? Kapalyo ka na talaga! Ilabas mo mga anak ko! Ilabas mo mga anak ko! Huwag ka magbintangan sa mga anak ko! Nasaan ang mga anak ko? Ilabas mo mga anak ko! Ilabas mo! Kapalyo ka na! Mga anak ko! Saan ang kayo? Siguro kumuha sa mga anak ko, no? Ikaw siguro kumuha sa mga anak ko. Ilabas mo na sila. Maria, kumanta ka naman para naman magkaroon ng biglaang kasiyahan ito. Malulungkot ang aking kinakanta. Ayos lang kahit na malungkot para magkaroon ng ingay. Hindi kayo eh. Sige na, Maria, pumayag ka na. Ay nako, sige na nga. Pwede ka naman ha. Kay tamis mabuhay sa sariling bayan, magiriwang lahat sa halik ng araw. Ahas! May ahas! Balis ka dyan! Baka makagat ka ng ahas! Ibarra! Umalis ka dyan! Baka makagat ka ng ahas! Huwag kayong matakot sapagkat ang taong ito ay eksperto sa paghuli ng isang ahas. Umalis na kayo dyan! Napakal ka ba, Ibarra? Ayos lang ako. Hindi naman ako napaano. Umuwi na tayo. Sige, at hindi din maganda ang nangyayari. At iyak rin pag-unay ng ilan sa atin. Sige, mas mabuti.
ka bang napapansin sa iyong mga kapaligiran? Sino nga ba kabutin na ngayon? Ah, may 4 na taon na siyang ganyan. Naniniraan siya sa mga libingan ng mga insik. Ang sabi ng iba ay nahawa siya sa sakit ng kanyang ina. Lumalayo siya sa mga tao at minsan siya ay pinapalo ng kapitan. At bakit naman siya ay pinapalo? May niligtas daw kasi siyang isang batang nahulog sa kanal. At ang sabi ng kapitan ay mas mabuti pang mahulog siya sa kanal kaysa magkaroon ng kitong. Bakit mo yun ginawa, Maria? Kasi wala akong kayang ibigay sa kanya, kundi yun lamang. Tara, magsimba tayo. Alam mo, may mga anak ako. 2 sila at sadyang mababait. Sisa! Bakit siya hinuhuli? May kasalanan ba siyang nagawa? Malinaw na malinaw, Ginoo. Dahil nanggugulo siya, kaya namin siya hinuhuli. At itinawag mo sa kanila ang mabuting kalooban upang panagalapin ang pangaral. Hindi mo binawi ang biyaya ng salita sa kanilang bibig at sa halip ay binigyan ng tubig upang mapawi ang kanilang mga uhaw. Ang mga salita ng Diyos ang magpapaunlad sa inyo kaya't kayong mga kasalanan, masdan niyo siya ng buong pag-alang at pagsisisi. Tignan niyo lamang si Gideon, ang matapang na si David, ang matagumpay na si Roldan, ang Guardia Sibil ng Kalangitan na lalong marahas kaysa lahat ng mga sibil. Mga kapatid, nararapat lamang na isabuhay niyo ang mga salita ng Diyos. Mag-iingat ka, kaibigan. Sa pinapatayo ninyo para lang ay huwag kayong lalapit sa batong iuugos at huwag din kayong lalayo sa kura. Bakit? Ngunit marami sa iyo ang nakakalimot kaya namamatay ng hindi nagsisisi. Mga padre, Ginoo at Binibini, pagpatawad niyo may kinakailangan ko nang umalis. Nagpadala ng telegrama ang Kapitan General at siya ay darating mamayang alas 4. Kinakailangan ko pang mag-ayos sa bahay sapagkat sa tahanan ko siya tutuloy. Paalam. Ano nga pala yung pinag-uusapan? Yung ako hindi pa nadating. Binanggit po ni Ginoong Crisostomo ang mga taong tumulong sa pagpapatayo ng paaralan at arkitektong gumawa ng plano. Bali wala sa akin ang mga arkitekto. Natatawa ko sa mga taong kumukuha pa ng serbisyosa at arkitekto. Ipinapakita lamang nila na sila ay isang mangmang. Ako lang ang nagplano sa simbahan natin. Pero kailangan ng isang eksperto upang makapagtayo ng isang gusali gaya ng paaralan. Eksperto? Nagbibiro ka ba? Ang paaralan ay binubuo lamang ng 4 na pader at isang bubong. Di ba? Napakadali. Tapos kailangan pa ng isang dalubhasa. Nagpapatawa ka ata, Ginoo. Tingnan mo nga naman ang mga Indyo. Kapag natuto na kaunti ay masyado nang nagiging mayabang. Silang lahat ay hindi nararapat sa mundong ito. Kaya naman, pinarusahan ng mga magulang ng mga iyan. Nakakatay sa piitan! Buhin mo ang sinabi mo! Bakit? Totoo naman mga sinasabi ko! Isusumot tama na yan! Hindi masamang tao ang ama ko. Isang marangal na tao ang aking ama. Mabuti siya. Ang nga niya lamang ay mabubuti ang kanyang bayan. Magandang araw sa inyo, Kapitan Tiago. Nasaan na pala si Don Crisostomo Ibarra? Maya-maya lang po siguro ay nandito na siya. Baka nahuli lang siya sa kanyang pagdating. Si Padre Damaso, nasaan siya? Ito na ba yung anak? Siya na nga. Siya na si Maria Clara. Sige, maiwan ko muna kayong dalawa.
Sikasuhan ko lang yung mga bisita. Ikinagkagalak po kayong makilala, Kapitan General. Ganyan din ako, Maria Clara. Ilang minuto na lamang ay darating na si Don Crisostomo at karangalan para sa akin na kayo'y magkita muli bago pulisanin ang bayang ito. Ay, pagpatawad niyo po, kailangan ko muna pong bumalik sa akin. May aasa ka po naman ako. Ngunit, parating na si Don Crisostomo Ibarra, hindi mo ba siya hihintayin? Ano po? Don Crisostomo, nagkakala akong makita ka. Pakiusap, maupo kayo. Huwag na kayong mag-alinlangan sa pagbibigay ko ng paggalang. Ipanatag nyo ang loob nyo. Isa pong malaking karangalan ang pagtanggap ng ganito mula sa kamahalan. Oo nga pala, nais kong sabihin sa hari ng Espanya na kayo'y parangalan dahil sa ninanais nyo makapagpatayo ng paaralan. Malit na bagay lang po ang aking nagawa. Hindi ko na po kailangan ng parangal para doon. Napakabuti mo talagang tao. Hindi mo inaasam ang karangalan bagkus ang pagtulong ng walang kapalit. Hanga ako sa iyo, binata. Salamat po sa inyong paniniwala sa akin. Nais nyo daw po ako makausap? Ginoo, mauna na ako. Dahil pupuntahan ko pa si Maria. Sige, binata. Nais ko lang sanang sabihin na hindi na dapat mauulit pa ang nangyari sa pananghalian. Pangalagaan yung mabuti ang kapakanan at kaligtasan ni Ginoong Crisostomo. Ipaalam din ito sa Alperes. Yun lamang, maraming salamat. Masasunod po ang iyong kagustuhan. Tumigil ka! Tumigil ka sa pagkanta! Baila, baila! Ikaw naman ang sumayaw! Ano ba? Sumayaw ka! Tama na! Tumigil ka na! Ano ba? Hindi mo man lang ba ako babatiin? Hindi ka na. Tumayo ka na. Marta! Marta! Bakit po? Bihisan mo babaeng ito. Pakainin siya at gamutin ang sugat. Bukas na bukas rin ay hatid siya kay Ginoong Crisostomo Ibarra. Konsolasyon! Mag-uusap tayo! Bakit naman ba? Ano naman ginawa ko? Sa kwarto na lang tayo mag-uusap. Salamat naman at dumating na kayo, Dr. Tiborcio at Doña Victorine. Oo nga pala, pinakikilala ko sa iyo ang pinsan kong si Don Alfonso Linares. Kamag-anak din siya ni Padre Damaso. Ikinagagala ko po kayong makilala, Kapitan. Ganon din naman ako. Siya nga pala. Pumasok kayo para makita niyo ng kalagayan ni Maria. Ano po ba, Dok? Malala po ba ang kalagayan niya? Magagamot pa naman siya. Basta, inumin niya lang ang mga reseta ko. Siguraduhin niyo lang na inumin niya ang mga ito araw-araw. Maraming salamat sa pagdating niyo. Mas mabuti pang ihatid ko na kayo sa labas. Padre Salvi, alam niyo ba kung saan ko makikita si Padre Damaso? Maswerte ka, nandito si Padre Damaso sa San Diego. Siguro maya-maya ay nandito na siya. Maria, Iha, anong nangyari sa'yo? Nabalitaan ko na may sakit ka daw.
Maayos naman ang kalagayan niya, huwag kang mag-alala. Kailangan niya lang inumin ang mga gamot na inireseta sa kanya, tsaka kailangan niya magpahinga. Uy! Nakakasuka talaga ang mga tao dito. Amoy mahirap. Ako ba pinaparinggan mo? Paano mo naman nasabi na para sa iyo ang mga binitawan kong salita? Alam ko naman na isang hamak na labandera ka lang. O sige, pero kumusta naman kaya yung rebanded mong buhok? Aba't hinahamon mo talaga ako ha? Tama na yan. Mas mabuti pa umuwi na lang tayo. Hindi! Kailangang matuto ang babaeng yan kung saan siya lulugar. Ikaw! Hindi mo ba ako nakikilala? Ako ay taga Maynila lamang at hindi nakakapasok ng aking mahal. Ang mga Alvarez dahil hanggang pintuan lamang sila. At talaga ba? Hanggang pintuan lamang sila. Pero pwede pumasok yung mga pilay katulad ng asawa mo. Talaga? Tama na yan. Atin nyo bang? Tama na! Alam niyo bang napakalaking iskandalo yung ginagawa niyo? Ang mabuti pa, iuwi nyo na ang asawa mo, Don Tiburcio. Pasensya na sa nangyari. Pasensya na rin sa nangyari. Sige, mauuna na kami. Hindi pa ako tapos! O Ilyas, ikaw pala iyan. Alam mo bang nakatuksos ako ng kawayang hindi lumiliyab? Ang galing, di ba? Hindi lang kawayan ang dapat nating pag-usapan. Kailangan niyo pong itago ang lahat ng iyong kasulatan at tumakas na po kayo. Sunugin niyo po lahat ng mga kasulatan na makapagpahamak sa inyo. Kailangan na po nating magmadali. Nagugulo na ako sa iyo. Ano bang nangyayari? Tuklasan ko po na magkaroon ng pag-aalsa mamaya. At ang pangalan niyo ang isisigaw ng mga maghihimagsik na bayaran. Ang sabi ay kayo daw ang nagbayad sa kanila. Kaya wag na po kayong mag-alinlangan pa. Kumilos na po kayo ngayon din. Ngunit, saan ako pupunta? Si Maria Clara, naghihintay sa akin ngayong gabi. Kahit saan, basta malayo sa lugar na ito. Sige, tulungan mo na lamang akong ayusin na ang mga papeles. Kinig ka sa akin, Ginoo. Ito ang aking plano. Dadalhin ko kayo sa bahay ng isa sa mga kaibigan ko sa Mandaluyong. Pagkatapos ay ihahatid ko sa inyo ang inyong mga salapi na itinago ko. Maaari nyo itong gamitin upang makapangibang bansa. Mangingibang bansa? Makakapamuhay kayo sa ibang bansa ng tahimik at walang gulo. Marami kayong salapi at sa Espanya marami rin kayong kaibigan. Maaari kayong matulungan ng inyong mga kaibigan upang mapalinis ang pangalan ninyo. Mas mabuti pa ang ibang lupain kaysa sa sarili nating bayan. Ilyas, 2 ulit mo nang niligtas ang aking buhay sa kabila ng kasawian ng inyong angkan at ng aking angkan. Karapat dapat lamang na isauli ko sa iyo ang yaman ninyo. Sumama ka sa akin sa ibang bansa. Doon tayo manirahan at magturingan na parang magkapatid sapagkat pareho tayong sawing palad sa sarili nating bayan. Ipagpatawad ninyo, Ginoo, ngunit hindi ako makakasama sa inyo. Hindi ako magiging maligaya sa ibang lupain. Dito ko nais magtiis at mawalan ng aking buhay. Pero bakit mo ko pinapayuhan ng mga ibang bansa? Sa ibang bansa, hindi kayo makakadanas ng hirap. Maaari kayong magtagumpay doon. Kung daranasin ninyo ang hirap dito, ay baka darating ang panahon na kasuklaman ninyo ang ating bayan. Hindi totoo yan. Kahit kailan ay hindi ko magagawang itakwil ang sarili kong bayan. Wala akong iniisip kundi ang makakabuti sa ating bayan. Malamang, yan ang sinasabi ninyo. Sapagkat hindi nyo pa nadaranas ang paghihirap dito. Naniniwala ako na iniibig ninyo ang ating bayan. Sapagkat yan ang tinuro sa inyo ng inyong ama. Wala na natira sa atin, kundi ang lakas at karapatan. Sandali! May kawal! Halika, magtago tayo dito! Magtago ka! Mukhang natuklasan nila ang inyong pagtakas. Sandali lamang! Saan ka nagmula, Ginoo? Ako
pa'y naghahanap lamang ng panggatong. Halika na, Ginoo. Patuloy na tayo. Huwag na lamang tayong umalis. Lumaban na lamang tayo. Tayo mananalo sa kanila sapagkat wala tayong sandata. Mauna na kayo, Ginoo. Paalam. Paika-ikang naglalakad si Basilio patungo sa kanilang tahanan. Nasasabik na siyang makitang muli ang kanyang ina at ang kanyang kapatid. Matagal-tagal na rin siyang hindi nakakauwi. Habang naglalakad siya, Nay? Nay, sino ka? Hindi ikaw ang anak ko. Nasa kumbento ang mga anak ko. Ako? Baka nakauwi ng mga iyon. Bakit pagod na sila? Magluluto na lang ako ng pagkain. Nay, ako po ito, si Basilio. Hindi niyo ba ako nakikilala? Nay, Anak? Basilio? ay! Nanay! Nay! Nay, huwag mo kong iwan! Nay! sino ang buwaing yan? Siya po si Sisa. Ang aking ina. Makinig ka sa akin. May sugat ako. At 2 araw na akong hindi ko magkain at umiinom. Ilang oras na lang siguro ay mamamatay na ako. Ganito ang sunugin mo ang mga bangkay namin ng iyong ina. Kung walang darating na sinuman, ay hukayin mo ang mga ginto na ibinaon ko. Gawin mong iyo ang mga iyon at gamitin mo sa iyong pag-aaral. Mamamatay akong hindi man lang makikita ang bukang liwayway sa mahal kong bayan. Kayong mga nakasaksi nito, batid nyo at huwag sanang kalimutan kaming mga namatay dahil sa inang bayan. Sino ka? Magpakilala ka. Ako, si Simon. Windows down on my favorite street. Sunset in the rear view, got nowhere to be. For a moment we feel like we're kings and queens, and nothing but a t-shirt and ripped up jeans. We are free, can you feel it too? It's nights like these that are the proof. And this is when the